Magandang hapon. Ako nga pala si Howard Villarin. Ang loop name ko ay Wiwit Loop. Ang loop location ko ay dito sa Dasma, Cavite. Nagsimula ako mag-ibon nung kasagsagan ng pandemic. Kasi dati nagsasabong ako. Nung time na yun, walang sabong. Nung walang sabong, may alaga akong 2 kalapate, doon nagsimula. Naisipan kong, nakikita ko may race ng karera noon mga underground kung tawagin. So, sumasama-sama lang ako, tumitingin-tingin ako sa kanila hanggang nag-race na rin ako. Doon nagsimula, siguro. Basta yung time na nag-pandemic, yun na yun. So, bali, Idol, ilang bloodline po yung hawak mo dito sa inyong loop? Yung bloodline ko ngayon is may Ositoris ako, Campus Diclac, may SBR ako sino to? Si Christian Ferrer. Actually, yung nag-contender ko ng hindi lang pinalad ng CSWRPC. May dugong SBR yun, Christian Ferrer. Naglap-winner siya, tapos nag-number 1 contender siya hanggang Kalbayog. Kaso lang Kalbayog, nag-cut off siya. Pero nakauwi po siya. Nakauwi pa siya doon. So, bali, Idol, tong loop na to po, kailan niyo po naisipan ipatayo ito? Kasi yung luma kong loop, nasa bubong ako, lagi akong umapak sa bubong. Tapos doon din ako nag-aabang sa bubong. Parang mainit masyado. Maliban sa mainit, yung gusto ko na rin magkaroon ng medyo maayos-ayos na loop. Kaya sinaga akong makagawa ng loop. Yan lang yung loop ko. Nasa loob yung mga ibon kasi paulan eh. So, bali, ito po, Idol, ano po itong panlaban yung ito? Ngayon, dito, Norte at saka Summer. Karamihan sa mga Norte, mga Speedbird ang gagamitin ko, mga Campus Diclac, ibon ni Jericho Dio Cruz. Yun lang naman ang gamit ko dito, ibon ni Jericho Dio Cruz. May kay Christian, mga SBR. Kay Otay Magistral, yung mga Campus Diclac niya. Doon galing yung mga ibon ko. Tapos kay Roderick, yung Bergonia, yung mga Ositoris niya. Yun yung mga kuwan ko. Ngayon may nilalaban ako mga ibon dito sa Summer, ibon ni Chris Malinis. Susubukan ko rin. So, bali, ito po, itong section na to, Idol, ano po yun? Ay dyan, kanyan. Dati kong breedingan, pero ngayon hindi na ako magbe-breed, nasa baba na. Gagawin ko, re-repair ko na rin to, gagawin ko buo na isang loop hanggang dito, sagad na to. Bubuuin ko na lahat. Kaya maraming bakal sa baba. Yun na yun. Mga bakal ni Idol sa kayero. Talagang e-expand na po. Papalakyan natin ng konti. Kasi maganda yung napanood ko yung vlog kay Tommy De Vera, yung dalawa ate, magkahiwalay yung lalaki at babae. Doon ako sumablay. Hindi kasi ako marunong masyado yung tinatawag na yung kuwan ko kasi, yung mga panlaban ko, sama-sama babae lalaki. Sumasablay ka pagdating sa dulo. Hindi ko naikarga yung pangtakloban ko sa CS dahil gawa na yung may itlog sa pet. Ayoko, sayang naman, may itlog sa pet. Malitang chance makauwi. So talo pa rin. Di bali ng talo, basta dyan yung ibon, bigyan ko na lang ulit siya ng pagkakataon lumaban sa susunod. Sumablay ako dun dahil nga magkasama yung mga ibon, lalaki at babae. Dapat talaga magkahiwalay. Nung napanood ko yung kay Tommy De Vera, parang yun. Nung ko naisipan, repair ulit, gawin ulit yung loop. Paghiwalayin ko na yung mga lalaki at babae. So, bali, Idol, yung mga naging producer niyo po, nandito rin po ba? Nandito, yung mga Campus Diclac, yun. Tapos ngayon, yung mga dumudulo sa akin, mga line ni Tulpo, Ositoris line, yun. So, pwede ito yung nagpo-produce sa akin sa mga sprint race, fan race. Yan, yan, champion ko yan. Tapos maraming, ngayon, pinag-pair ko ito, 4 na anak na nag-champion nito.
Oh, kahit yung apo niya. Tapos, yun din, yung kapares niya ngayon, 4 na rin na anak niya yung nag-champion. So, So bali first sila, time nila ngayon, pinagbangga ko, first time nila ngayon. Parehas producer, pinagbangga so ko. bali sa magkaiba pa pong kapare sila, nagpa-champion ng 4 na. Magkakaibang lalaki ito, magkakaibang lalaki, yung magkakaibang babae. Nananalo yung mga anak nila. Potent yung Ito, kumbaga, ito si Tulpo kasi, may anak to na spring champion, tapos fan race. Dinulo namin ngayon, tinigil lang namin hanggang Kalbayog. Umuwi siya, nag-clock pa nga siya nung una niyang tawid. Pangalawa, nag-cut off lang yung anak niya, yung sprint namin na yun, na champion. Gawa pag-uwi, one eye call, isang mata lang, nakapikit, punong-puno ng muta yung kabilang mata. At tinigil namin yung anak niya. Tapos ito, mga Arindong, mga original nito kay Kwan. Jansen. Mga original nito galing kay Rico. Namatay na yung tropa namin. Pero galing din kay Jericho Dio Cruz. Yung pinagmulan. Yan, mga ositores. Yan. Ito kay Kwan to, Maxim Palarca. Yun yung ositores namin. Ito, yung mga tropa. Yan, mga ositores. Ito yung babae ositores. Ito, iba to. Bago lang to. Susubukan ko. Ito sa tropa, susubukan ko rin. Campus yan yung campus. Campus. Yung lalaki. Ito campus din. Campus, yung babae, Arindong. Yan lang naman pinagbababangga ko. Tapos sa baba, mga yaya. Mga yaya lang. Oo, yaya yan. Yan, ito lang yung pares ko. Actually, ito lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares lang ang ginagamit ko dito. Ngayon, wala na akong ibang ibon. Kung dito lang. So, bali minimal lang po talaga kayo din mag-ibon na idol. Oo, kasi mahirap pag marami tapos hindi naman titira. Mas maganda yung konti lang pero may pag-asang tumira. Sa subok na talaga. Kasi sa pagmamanok, ganun din eh. Kaya doon ko lang kinuha yung ideyang di baling hindi marami, basta quality o yung nananalo. Yun lang. So, bali na-adapt nyo lang dito. Yun lang yung idea ko, doon ko lang kinuha lahat. Sa derby, medyo mahirap na sa derby kasi siyempre, unang-una sa abangan pa lang matagal na. Tsaka iba na yung iba na yung sistema, iba na yung pagkain, iba na yung may mga bibigay ka ng mga add-on sa kahit sa mga vitamins. Ibang-iba sa malapit, ibang-iba sa malayo. So, bali na-a-adjust po. Ibang-iba. So, bali idol, ano po yung pinagkaiba ng pagkukondisyon nyo po sa pagmamanok at sa pag-iibon? Meron po bang diferensya? Mas mahirap sa pag-iibon kasi sa pag-iibon, siya eh. Mapapatira mo siya ngayon, nasa peak siya, maganda yung uwi niya. Pero hindi ka sure hanggang last lap kung maganda ang uwi. Hindi katulad ng manok. Pag na-pick mo siya, pag na-condition mo siya, na-point mo siya, pick na pick. Sa oras ng bitaw, maganda yung point ng manok. Isang labanan, panalo na siya. Sa ibon, hindi. 7 lap ang kailangan niya eh. Maaring nasa good condition siya sa una, pangalawa, pangatlo, pero hindi ka pa rin nakakasigurado hanggang dulo. Mahirap. Napakahirap ng pag-iibon. Kumbaga nandun po yung challenge at saka yung excitement. Mas masaya sa pag-derby talaga. Masakit sa leg, pero masaya pag inuwian. Masaya pag-ibon. Sa mga gustong magsimula, masasabi ko lang, hanapin nyo yung mga linyada na talagang may chance manalo. Huwag kayong bumili ng nakakamura nga kayo, pero mapaparami kayo ng gastos kasi nga puro gulong ang aabutin. Mas maganda yung medyo may presyo pero may chance naman manalo. Kasi kahit naman kasi magandang linyada, kung hindi nyo naman tututukan, mahirap din. Kaya mas maganda kung natututukan nyo, tapos maganda yung linyada na bibili nyo, may pag-asang manalo. Doon kayo magsimula sa mga nananalong mga fancier. Doon talaga kayo bumili.
Kahit pwede yung mga winner, mas maganda kung winner ang bibilin mo talaga. Pero kung mas close ka sa bibilan mo, kaibigan mo talaga, karamihan kasi, kahit ako, pag bumibili ako, kinakaibigan ko muna ng tunay yung bibilang ko para tunay rin ang mapupunta sa akin. Ganun lang naman talaga sa pag-iibon. Kailangan kasi yun eh. Sa breeding, kailangan talaga kondisyon ng mga magulang. Unang-una, gawin nyo yung basic na tinuturo ng mga veterano. Tulad ng mga ginagawa ko, yung mga natutunan ko galing din sa mga veterano. Sinusundan ko lang yon kasi tama naman talaga yung mga sinasabi nila. Marami sa YouTube, makikita nyo, pag sisimulan nyo yung flashing, yung purga, yung mga basic, delousing, lahat-lahat gagawin mo yon para makondisyon ng ibon. Dapat mas kondisyon yung mga magulang. Kailangan talaga kondisyon ng ibon bago misalang. Huwag magmadali, kondisyon talaga dapat para mag-produce ng healthy na inakay. Kasi yung karera doon magsisimula yung pagiging healthy. Lahat ng nananalo, karamihan lumaki na healthy sila, hindi nagkasakit, healthy talaga. Yun ang karamihan nagcha-champion ng mga ibon. So, bali sa racing tips po? Sa karera naman, wag lang masyadong maging magamot. Yung sabi nga ng mga veterano, more on natural kayo, mas maganda. Dapat lang, unang-una, dapat araw-araw kayo naglilinis sa loop. Araw-araw, may oras kayo magpalipad. Dapat healthy yung mga ibon. Iwasan yung magkasakit yung mga ibon. Yun talaga, araw-araw kayo mag-observe sa ibon. Kasi yung ibon, sumasablay lang naman pag nagkasakit. Pero pag healthy ang ibon, tapos na papalufly mo sila, nakakapag-exercise sila, masarap ang pagkain. Kahit hindi maraming masyadong gamot, Talagang may pag-asang manalo ang ibon. So, bali, huling katanungan, Idol, kayo po ba nag-out din po ba kayo ng mga nangyari dito? Nag-out ako, pero sa ngayon siguro ngayong taon hindi muna ako magkakapag-out kasi yung nangyari nga, hindi na ako makapaglaro ng sarili kong mga sprint, mga fun race dahil may mga bumibili kasi. So, nauubos, hindi na. Nakakamiss pala maglaro-laro ng ganon. So, sa ngayon, siguro pag, hindi ko pa alam kung kailan ulit. So, yun nga. Kung gusto nyo lang mag-inquire kay Idol, Pag meron, siguro, wala namang problema. kay Idol, so bali ito yung Facebook page niya. Ayan, pwede nyo siyang i-reach out and then madaling kausap si Idol, napaka-approachable niya. So bali, Idol, meron po ba kayong isa-shoutout? Ay, siyempre, meron tayo. Lahat ng kalapatid sa Dasmariñas, lahat ng kalapatid sa buong Cavite, sa buong Pilipinas, shoutout sa inyo sa lahat. Shoutout kay Roderick Bergonia, kay Christian Ferrer. Ang dami pa, mga sila Gary Lagumbay, yan, mga champion. Si Matmat Villanueva, shoutout kay Brad Joseph Dipad. Ang daming mga champion dito, mga kaibigan. Shoutout sa inyo lahat. So bali, yun nga. Shoutout po sa inyo mga kalapatids. Ayun nga. So, shoutout po sa inyo mga tropang kalapatid. So, balik ko. Ayun nga. Idol, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then, hopefully, makabisita ulit tayo dito kay Idol. And then, sigurado na madadagdagan na naman yung mga naging achievements niya. So, kung gusto niyo mag-inquire kay Idol, pwede niyo siyang i-reach out sa kanyang Facebook page. So, bale yan. Naka-flash screen yung kanyang FB page. So, ayan mga kalapatids, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. And then, kung bago ka pa nga lang sa YouTube channel ko, mag-like, comment, share, and subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na atin ilalabas. So maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.